Miss Middleton, alam ni Martha Sinclair na ikakasal ka sa prinsipe ngayong araw. Pero sa likod ng amo, binugbog ka niya ng matindi. Hindi ba't sinadya niyang gawin ito para hindi ka magmukhang maganda sa harap ng prinsipe? Ako ang lehitimong anak ng Duke. Akala ng iba na mumuhay ako ng marangya, lampas pa sa mga disente. Hindi nila alam na ang tatay ko ay puro kapangyarihan lang ang habol. Iniwan niya sa pangalaga ni Martha Sinclair ang pagpapalaki ko. Buti na lang, pagkatapos ko ikasal ngayong araw, magiging prinsesang konsorte na ako. Kung makakasundo ko ang prinsipe, baka ito pa ang maging pagkakataon ko para gumaan ang buhay ko. Sana nga. Ay, grabe. Ang bongga talaga nito. Wow, sobrang magara. Protektahan ang karwahe. Bilis, protektahan ang karwahe. Anong nangyari? Wala lang. Huwag kang mag-alala, bride. May alikabok lang sa mata. Bilis, galawin ang karwahe. Sumunod ka sa akin agad. Huwag kalimutan ang magandang oras. Ako si Grace Middleton. Magandang araw, asawa. Tumayo ka na, honey. Aking Panginoon. Aking Panginoon. Hindi ikaw ang prinsipe? Hindi ikaw ang anak ni General Preston? Miss Middleton, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng balita sa estate ng prinsipe. Parating na sila dito. Salamat sa tulong mo, General. Walang anuman, maliit na bagay lang naman. Miss Middleton, uminom ka muna ng tubig. Salamat. May sugat ka. Ay, oo nga pala. Pasensya ka na. Masyado yata akong napaaga. Hindi ako magtatanong. General, natatakot ako na hindi na natin pwedeng palitan ang mga ikakasal. Huli na nung nalaman ng estate ng prinsipe. Si Prinsipe Sylvan at si Miss Preston nasa silid pangkasal na sila ngayon. Paano naman ang Middleton House? General, sana nakita mo ang nangyari doon. Nung nalaman ng mga taga Middleton House na hindi na mababawi ang kasal, sinabi nila na ang anak na babaeng napakasal na ay parang tubig na natapon, di na pwedeng ibalik. Pinabayaan na lang nila siya at hindi pinansin. Wala silang gawang kahit ano tungkol dito. Sobrang nakakagalit talaga. Tama. Kahit ang simpleng tao, hindi gagawa ng ganyan. Narinig ko na si Prinsipe Sylvan ay may mahigit sa 12 dosenang concubine na. Ayokong mapangasawa siya, ama. Hindi mo ito desisyon. Hindi pwedeng maging selosa ang anak kong babae. Halika na, Grace. Ginagawa lang ito ng tatay mo para sa ikabubuti mo. Magiging prinsesang konsorte ka kapag pinakasalan mo siya. Hindi lang karangalan ang makukuha mo, makakatulong ka pa sa tatay mo. Narinig mo si Martha? Kung ganitong problema nga lang, hindi mo kayanin. Huwag ka na lang bumalik dito. Hindi kakayanin ng Middleton House ang ganitong kahihiyan. Pakikalmahin niyo po, amo. Nagkakamali lang po si Grace. Kakausapin ko siya ng maayos. Maiintindihan din niya. Ayusin mo ang pagtuturo sa kanya. Miss Middleton, huwag kang malungkot. Ang bait-bait mo kaya. Kung sino man ang magpakasal sa iyo, siguradong napakalaki ng swerte niya ay hindi. Doblehin mo 18 na buhay ng mabuting kapalaran. General, dahil hindi na pwedeng ibalik ang kasal at kayo ni Miss Middleton ay opisyal ng nagseremonyas, bakit hindi nyo nalang yakapin ang sitwasyon at pakasalan si Miss Middleton? Umalis kayo. Ho. Miss Middleton, huwag mo seryosohin yung sinabi niya. Huwag mo masyadong damdamin. Alam ko na prim and proper ka talaga. Ako naman, simpleng tao lang. Kung anong alam ko, yun lang magmotor at makipag-away. Hindi talaga kita ka-level. Uy, kalma lang. Papalakad ko na lang para makauwi ka. Sandali lang. Pero paano kung game ako? Game ka?
Aw. Miss Middleton, game ka talaga? Sigurado ka, walang magsisisi? Gets mo na. Hindi ko inakala na yung malupit kong kuya magpapakasal talaga sa isang prim and proper na babae. Iniisip ko lang, kaya ng isang delicate na babae mula sa Middleton House. Ang buhay namin dito, ang layo kasi ng agwat. Bakit naman hindi? Hindi man edukado si kuya, pero gwapo siya, maraming alam at magaling siya. Sakto lang. General, may problema. Yung mga tauhan ng prinsipe nandito para kunin ang bagong asawa. Ang kapal ng mukha mo. Paano mong nagawang ikulong ang kabit ng prinsipe? Ibigay mo siya, ngayon din. Wala kwenta yung mga sinasabi mo. Yan ang asawa ng General. Kalokohan. Isa lang naman siyang promdi. Officer lang na pang-5 ranggo. Akala niya pwedeng makialam sa negosyo ng prinsipe. Mag-ingat ka sa bibig mo. Ito ang kasulatan ng pagbili niya. Ang anak ni Duke Middleton at ang anak ni General Preston ay magsasama sa kama kasama ang prinsipe ngayong gabi. Nagbabakasakali ang prinsipe na magpakasaya kasama nila. General, paulit-ulit nilang pinipilit na si Madamay. Paano mo nagawang maging ganito kakapal? Pag-aari ako ng prinsipe ng Sylvan. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang sibat ko kakatikim lang ng dugo ng mga Hun. Walang problema sa akin kung papatayin ko ang alaga ng prinsipe. Maawa ka, General. Bumalik ka at sabihin mo sa prinsipe na si Grace ay ang legal kong asawa. Kapag may narinig pa akong maghamak sa kaniya, huwag kayong umasa na magpapakita ako ng awa. Opo, sir. Salamat po, General. General, totoo pong ito ang kasulatan ng pagbili ni Madam. Walang puso si Duke Middleton. Talagang ipinadala niya ang sarili niyang anak para maging kabit ng prinsipe. Parang, yung mga sugat niya ay gawa rin ng pamilya niya. Ibigay mo ang lady ko. Bakit may iba pang gustong agawin siya? Ikaw ba ang kasambahay ni Miss Middleton? Eh ano ngayon kung ako nga? Hindi kita kinatatakutan. Hindi maganda ang pakiramdam ng binibini mo. Pumasok ka at tingnan mo siya. Hindi maganda ang pakiramdam? Ay, miss. General, sa sandaling oras lang, tapos nyo na agad ang gabi ng kasal? Ang bilis ha? Baka naman puro kasalita pero walang gawa. Aray, General, masakit yan. Para sa isang lalaking nasa hustong gulang, puro kayabang pero walang laman. Simula bukas, magdagdag ka ng 5 extra na ikot araw-araw. Ano? Aray, Mukhang hindi ganun kasimple ang usapin ng maling kasal. Imbestigahan mo yan. opo sir. Sir, may masamang balita. Ano yon? Ayaw talagang umalis ni Grace sa bahay ng hayop na yon. Pinaaway pa nga niya si Samuel Santibanez laban sa tagapamahala ng prinsipe. Ano? Mali ang pinagdalhan ng karo, kaya never nang pwedeng maging prinsesa si Grace. Pero kahit maging kabit lang siya, basta napaligaya niya ang prinsipe, maitutulak kaniyang umangat. Sino bang mag-aakala? Na pati ikaw ay sasaktan niya at pati prinsipe ay naapakan pa. Totoo po, sir. Narinig ko na si Samuel Santibanez ay galing sa pamilya ng mga matador. Napakababa ng pinagmulan niya. Kung maiugnay tayo sa pamilyang yon, mapapahiya ang buong angka natin. Walang hiya talaga ang batang yon. Simula ngayon, hindi ko na siya anak. Miss, saan ka nasaktan? Yung taong yun siga talaga. Kitang-kita mo namang wala siyang disiplina. Ayos lang ako. Anong nangyari sa'yo? Sino ang nanakit sa'yo? Sinundan ko ang limo papunta sa mansion. Yun pala, iba ang sinundan kong bride. Natakot ako na baka may masamang nangyari sa'yo. Tumakbo talaga ako papunta rito. Huwag kang umiyak. Tama na ang luha. Ayos na ako, di ba? Miss, ang hirap talaga ng buhay mo. Wala ka bang narinig?
Yung siga sa labas pumapatay ng tao. Parang naghiwa lang ng mantikilya. Kaya niyang baliin ang bakal. Nakakatakot talaga. Hindi naman siya ganoon kabastos. Yon na yung hindi bastos. Grabe, Diyos ko. Pinilit kanyang makapiling ng wedding night mo. Ang daming dugo. Siga talaga siya. Ang iniisip lang niya ang sarili niyang kaligayahan. Hindi niya alam kung paano maging mahinahon. Talagang nahirapan ka, Miss. Hindi pa kami nagtalik. Hindi pa? Anong dahilan ng lahat ng dugong ito? Regla ko lang yan. Miss, hindi mo alam. Pumunta lang ako sa kusina para humingi ng tubig. Wala talaga silang pakialam sa akin. Yung iba umiinom, yung iba nagkakapikadahan. Walang kaayusan dito. Tama na. Wala naman akong dalang kahit anong pag-aari bilang bride. Pinag-uusapan na nga nila ako eh. Huwag tayong mawalan ng modo. Pero grabe naman dito sa mansion. Magulo talaga. Unti-unti lang, kaya natin to. Darating din ang panahon, pubuti din ang lahat. Miss Middleton. Miss Middleton. Honey, ako na ang gagawa. Baka mapasok ka. Sabi ng nanay ko, nagkakamasama ng pakiramdam ang mga babae pag may dalaw. Kaya nagluto talaga ako ng mainit na sabaw para sa'yo. Martha, may buwan ng dalaw ako ngayon. Pwede ba? Miss Middleton, tandaan mo, ang babae dito sa bahay na to, may mga araw lang para paglingkuran ang asawa. Walang buwan ng dalaw. Sana matandaan mo yan, Miss Middleton. Huwag kang masyadong maramdamin sa susunod. Oh, bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Masakit ba ang tiyan mo? Ba't bigla kang umiiyak? Ayos lang ako. Parang sobra kang bait sa akin. Tikman mo na. Pero para sa ganito kaliit na bagay, dapat ang kasambahay na lang ang gumawa. Di mo na sana inabala sarili mo. Ay, wala yon. Kahit nga yung mga aso sa probinsya namin marunong mag-alaga ng asawa. Ang ibig kong sabihin, hindi nakakahiya alagaan ang sarili kong misis. Ang sweet naman niya. Ayoko sirain ang moment. Honey, hindi ko na talaga kayang uminom pa. Okay lang, ako na ang uubos. By the way, gabi na, magpahinga ka na. Honey, saan ka pupunta? Magulo akong matulog. Baka magising ka ngayong gabi. May iba pa ba? Gabing kasal natin ngayon. Kung hindi dito matutulog ang asawa ko at makarating ang balita, baka pag-usapan tayo ng mga tao. Sige, ako na lang matutulog sa sofa ngayong gabi. Dapat lagi ang asawa ang inuuna. Hindi natin pwedeng baliktarin ang papel natin. Ako dapat ang natulog sa sofa. Hindi pwede yan. May nararamdaman ka na nga. Paano kung magkasakit ka pa? Matibay ako. Ayos lang. Sorry kung naiistorbo kita ngayong gabi. Opal Red. Miss, gising na po kayo. Bakit hindi mo ako ginising? Kailangan ko pang magmano kay nanay ng asawa ko ngayon. Sinabi sa akin ni General na hayaan kang makatulog pa. Hindi niya ako pinayagang gisingin ka. Hindi pa rin tama yon. Bilis, tulungan mo akong magbihis. Ang pogi naman. Sige, ayos lang. Ate sa asawa. Pasensya na sa inasal ko. Mauuna muna akong magmano kay nanay ng asawa ko. Sige, ayos lang.
Wala siyang pinag-aralang asal. Kung hindi ko siya didisiplinahin, aapakan na lang niya ako. Ma, kalma lang. Paparating si ate sa asawa. Sinabihan kitang gumising ka ng maaga. Anong lakas ng loob mong magising ng tanghali? Tamad mo talaga. Pakaisipin ng pamilya ng mapapangasawa mo na ang mga babae sa Middleton walang galang. Uulitin mo pa? Hindi na lang pamalo sa palad ang aabutin mo. Miss, Ayos lang, papasok na ako. Hintayin mo na lang ako sa labas. Ma, late na akong nagising. Patawarin mo po ako, Mama. Grace, anong ginagawa mo dyan? Sina, Grace. Sige na, tumayo ka na. Wala naman tayong masyadong mahigpit na patakaran dito. Pwede ka nang matulog hanggang kailan mo gustuhin simula ngayon. Ano yung nangyari kanina? Ay, yung mga tagabantay lang naman dito sa bahay yon. Lahat sila, petiks lang, mahilig pang magchismis. Kasalanan ko rin kasi wala akong silbi. Nakakapag-alaga ako ng manok at pato dati, pero hindi ko pa naranasan na mag-manage ng ganito kalaking pamilya. Pero ayos lang ngayon, dahil andito ka na sa pamilya natin, meron na kaming pag-asa. Mama, gusto mo po ba akong gawing tagapamahala ng bahay? Ay, hindi. Mama, hindi po tama yon. Paano ba naman ako? Bagong asawa pa lang dito? Bibigyan agad ng karapatang magpatakbo ng kabahayan? Matagal ko nang hinihintay na mapasama ka sa amin. Isipin mo na lang na ginagawa mo lang ako ng pabor. Grace, tanggapin mo na. Lahat kami umaasa sa'yo. Opo. Hindi ko naisip na ganito kalaki ang tiwala sa akin ng biyenan ko. Huwag kayong mag-alala, Mama. Sisiguraduhin kong maayos ko itong pamamahalaan. Ayos. Halika. May ipapakita pa ako sa'yo. Niyang biyenan ko wala pang matinong kama. Mukhang hindi rin ganun kayaman ang pamilya Carter. Gagawan ko ng paraan para madagdagan ang kita at makatipid. Para mapanatiling maayos ang bahay. Halika, Grace. Lahat ng to ay mga regalo ko sa'yo bilang pagtanggap. Gusto mo ba sila? Wow. Ito yung gawa ng sikat na maestro Yuri Linley's Spring Mountains. Ito naman ang likha ng master calligrapher obra maestro ni Caleb Jones. Mga orihinal lahat to. Talagang biyaya ito mula sa mga nakatatanda natin. Ang pamilya natin ay hindi nakapag-aral sa maraming henerasyon, pero sa wakas nakapag-asawa tayo ng manugang na edukada. Halika, andito pa ang iba. Tingnan mo ito. Tingnan mo kung magugustuhan mo ang mga yan. Narinig ko, itong mga alahas, mga perlas, at kuwintas na ito ang usong-uso sa mga sosyal na babae. Matanda na ako, hindi ko maintindihan ang mga yan. Dapat isuot mo ang mga ito. Masyadong mahalaga ito. Hindi ko kayang tanggapin to. Dapat itabi mo na lang para sa dote ni Jane. Grace, mas elegante kang tingnan kapag suot mo to kaysa sa akin. Mas gusto ko pa rin mag-ensayo kasama ang kuya ko. Ay, ang ganda talaga. Tara, sumama ka sa akin. At tingnan mo lahat ng gintong to. Mamaya, papalipat ko kay Samuel sa kwarto mo. Ang kama mo, gawa talaga sa ginto. Ang bait ni Samuel bilang anak. Palagi kong sinasabi na kung makakatulog ako sa kama na ginto sa buhay na to, okay na ako. Kaya lahat ng gantimpala niya, ginawa niyang ginto at ipinagawa ang kama para sa akin. Anak, ang Samuel ko maghapon nag-ensayo gamit ang mga armas niya. Medyo brusko siya minsan. Baka hindi siya kasing pino ng mga binatang galing sa mayayamang pamilya, pero totoo siya at marunong. Mag-alaga talaga. Nagugustuhan mo ba siya? Miss Middleton. Kapag may dalawang babae, madalas hindi maganda ang pakiramdam. Kaya espesyal akong nagluto ng mainit na sabaw para sa'yo. Tingnan mo, nakangiti siya. Ibig sabihin masaya siya. Masaya siya. Pangako ko sa'yo. Mula nang pakasalan ka ni Samuel Santibanez, magiging mabuti siya sa'yo habang buhay niya. Kapag nagtangkang saktan ka niyan, ako mismo ang sasampal sa kanya. Sasampalin ko rin siya kasama ka. Huwag kang mag-alala, inay. Aalagaan ko po ng mabuti ang bahay natin. At, kasama ng asawa ko, bubuo kami ng masayang pamilya. Ayos. Madam, sabi ng mga tauhan natin na si Grace daw ang namamahala sa bahay. Nagmamando? Sa bahay na halos sira at malayo sa lahat. Ano bang estate ang pamamahalaan doon? Mga manok lang ba sa bakuran?
o mga baboy sa kulungan. Yung mga ganon klaseng tao, malamang hindi pa nakakita ng totoong sweldo. Oo nga po, madam. Tama po kayo. Pero, darating po rito si Grace bukas. Baka umiyak siya at maawa si Master sa kanya. Sa araw ng pagbisita niya, sisiguraduhin kong maturuan ko siya ng leksyon. Pipilitin kong sirain ni Master ang ugnayan nila ng tuluyan. Pinipilit talaga ni Dad na ipakasal ako sa prinsipe. Pero, ngayon ay napasama na ako sa pamilya ng general. Magkaiba talaga ang estado namin sa buhay. Siguradong hindi matutuwa si Papa. Bumisita ako sa bahay ngayong araw. Iniisip ko kung pahihirapan kaya ni Papa ang asawa ko. May nalang mensahe mula mismo sa kagalang-galang. General Samuel Santibanez Carter, magpunta ka agad sa palasyo. Hindi pwedeng maantala ito. Malamang nagreklamo na ng formal si Prinsipe Silvan. Honey, bigla kang ipinatawag ng kagalang-galang. May nangyari ba? Wala to. Babalik din ako agad. Huwag kang mag-alala, kuya. Bahala na ako. Poprotektahan ko si Grace. Aba, Buksan ninyo, si Bibi Middleton dumadalaw sa pamilya. Iniisip ko kung sino ang dumating. Ikaw pala yan, Grace. Binaba mo talaga ang sarili mo. Sa pagpapakasal sa pamilya Carter, yang pamilya ng mga magbubutcher, anong karapatan mong magpakita pa dito? Anong ibig mong sabihin dyan, Martha? Ang asawa ko mismo ang hinirang na general ng kagalang-galang. Paano mo nagagawang maliitin siya ng ganyan? Ilang araw ka palang kasal. Marunong ka nang sumagot-sagot ngayon. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng itinuro ko sa bahay na ito? Oy, kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang. Bakit mo itinataas ang kamay mo? Kagagaling mo lang. Gulo agad dala mo. Nakakahiya. Mahal na Ginoo. Ipagtanggol niyo po ako. Sandali. Ano bang nangyayari dito? Mahal na Ginoo? Nagmamataas na si Grace, gaya ng asawa niyang sundalo. Isang salita lang sinabi ko. Pinabayaan niyang hampasin ako ng babaeng yon. Hindi totoo yon, Papa. Si Martha ang unang nagtangkang manakit. Pinigil lang siya ni Jane. Pasaway ka talagang babae ka. Nagmamalinis ka pa. Papaluin talaga kitang malala. Bakit ang hirap mong kausapin? Nahulog siya mag-isa, pero kami pa rin ang sinisisi mo. Boss, maayos po ba kayo? Itong babaeng ito, wala talagang modo. Anong nangyari sa Middleton House natin? At ganito na lang ang nangyayari. Kahit sino, di basta-basta nang aangas sa'yo. Papa, hindi po kami ang may kasalanan. Walang respeto kang katulong ka. Nagtaas ka ng kamay laban sa akin ang Duke. Mga tao, dakpin niyo siya. Opo, sir. Papa, huwag. Hindi siya katulong. Kapatid-in-law ko siya. Matandang sira ka. Tagabahay ako ng general. Lalampasuhin mo ako? Walang alam na bata. Wala akong pakialam kung sino ka. Paluin niyo siya. Opo, sir. Papa, maawa ka. Tama na po ang palo, pakiusap. Papalayain ko lang siya sa isang kondisyon. Hiwalayan mo na ang karneherong yon ngayon din o papatayin ko siya sa kahahataw ngayon. Ang sama mo. Ginagamit mo ako para takutin si Grace. Grace, huwag mong pakiusapan yan. Ikaw na bata ka? Ipagpatuloy ang palo. Opo, sir. Papa, maawa ka naman. Tama na ang palo. Nakapagdesisyon ka na ba? Makikipaghiwalay ka na ba? Sige na, Grace. Para lang sa'yo to ng papa mo. Pag hiniwalayan mo na ang karnehirong yon, makakahanap pa si papa ng mas angat at mas maayos para sa'yo. Pumayag ka na lang. Grace, huwag kang pumayag. Lalaking walang puso yan. Ipapabenta ka niya bilang kabit ng prinsipe. Noong kasal nyo, kung hindi lang si Samuel Santibanez ang nagtaboy sa tauhan ng prinsipe, dinukot ka na nila noon. Papa, totohanin niyo bang gagawin niyo akong kabit? Bakit naman masama ang maging kabit? Ang pagiging kabit? Mas mabuti pa rin kaysa maging asawa ng isang karaniwang sundalo. Ihila si Grace Palayo. Yane. Tuloy ang palo. Huwag saktan si Jane. Jane,
Tama na ang palo. Pakawalan niyo na lang si Jane. Pumapayag na ako sa kahit ano. May nangyaring pagpatay. Han, Iuwi mo muna si Jane. Opo, sir. hindi ba pupunta ka sa palasyo? Han, nag-alala ako sa'yo. Takot akong may mangyaring masama sa'yo. Hindi ka nasaktan, di ba? Ayos lang ako. Si Jane lang ang nasaktan dahil sa kin. Kasalanan ko lahat ng ito. Kasalanan ko rin na hindi ko kayo naprotektahan. Ang laki ng kapangyarihan mo. Ang lakas ng loob mo na gumamit ng sariling batas sa pamilya ng general sa kalsada. Nakakapagtaka, Duke. Sa anong batas ka nga ba umaasa? Disiplinahin ang sariling anak ay karapatan ko. Hindi ko kailangan ng batas para doon. At tungkol sa batang pasaway mo, naglakas loob siya na saktan ng opisyal ng korte. Bukod pa sa gamit mo ng sariling batas, karapat-dapat lang na kahit bubugin siya hanggang mamatay. Parang hindi ka makatarungan. Ayos lang. Kung ganon, hindi na rin ako magpapakatino. Samuel Carter, napakawalang galang mo. Ako ay Duke ng unang ranggo. Naglalakas loob kang patayin ako? Sinaktan mo ang asawa ko at ang nakababata kong kapatid na babae. Kahit Duke ka pa ng unang ranggo, maski ang Diyos hindi ko kinatatakutan. Ikaw. General Carter, tanggapin ang utos ayon sa utos ng kanyang kamahalan. Narito ako. Samuel, ang lakas ng loob mo. Pinatawag kita sa palasyo para sa pagtatanong, pero nagawa mo pang tumalikod sa kalagitnaan. Saan ang respeto mo sa akin? Pakisabi kay kanyang kamahalan, Commander, na matapos kong ayusin ang nangyari dito, pupunta ako sa palasyo para humingi ng tawad. Han, nangyari ito dahil sa akin. Hon, kung may dapat sisihin, ako yon dahil mababa lang ang ranggo ko. Ako ang kailangan kaya insulto. Ipapaalam ko ng tapat kay kanyang kamahalan ang lahat. General Carter, mag-ingat ka. Master, si Samuel ay hindi nirespeto si kanyang kamahalan. Nilabanan niya ang utos ng imperyo. Galit na galit si kanyang kamahalan. Parusa yan na pwedeng magpapatay sa buong pamilya. Master, dapat ipaghiwalay mo agad si Grace sa kanya. Kung hindi, mapipilitang madamay tayo. Walang hiya kang anak. Bakit hindi mo pa agad tinapos ang relasyon mo sa lalaking yan? Ayoko. Hindi mo desisyon yan. Guards, dalhin ang panulat at tinta. Ipagsulat kay Grace ng papeles sa diborsiyo. Papagawaan mo kay Grace ng mga papeles ng annulment. Hindi ko gagawin. Pa, ikaw ang nagturo sa akin na dapat sundin ko ang asawa ko matapos ikasal. Simula nang ikasal ako sa kanya, dapat kong pagdaanan ang lahat ng kapalaran niya, mabuti man o masama. Iisa na kami. At kahit sa buhay o kamatayan, mananatili akong nasa tabi niya. Si. Matigas na ulo mo ngayon? Nagkakamali kang suwayin ako para lang sa isang asal kalye. Talagang hindi ka na marunong magpakita ng respeto o takot sa magulang. Nakakahiya ka talaga. Para saan pa? At may anak pa akong kagaya mo. Ayaw mong pumirma sa mga papeles ng annulment, di ba? Kung ganon, gagawa na lang ako ng sulat na pinuputol ko na ang ugnayan natin bilang mag-ama. Huwag mo na akong tawagin pa? Simula ngayon, putol na ang lahat ng ugnayan natin. Hindi na kita anak at wala ka ng karapatang maging lehitimong anak ko. Huwag kang umiyak, Grace. Kahit wala na nanay mo, nandito pa rin ako bilang tatay mo. Palagi kang magiging prinsesa ni Papa. Anak, aalagaan kita ng mabuti. Sa nakalipas na 10 taon pa, lagi akong sumusunod at hindi lumalabag sa mga alituntunin. Pero kahit kailan, hindi ko nakuha ang pagmamahal mo. At ngayong ayaw mo na rin kilalanin akong anak mo? Hangad ko, mula ngayon, na maging masagana ang buhay mo taon-taon at magtagumpay ka sa lahat ng gagawin mo. May utos galing sa palasyo. General Carter, tanggapin mo ang utos. Boss, malamang nalaman na ni mahal na hari ang ginawa ni Samuel. Kaya nagpadala siya ng utos para parusahan siya. Buti na lang at putol na ang ugnayan mo kay Grace. Kung hindi, damay na sana tayong lahat ngayon.
Salamat talaga sa paalala mo. May mensaheng pasalita si mahal na hari. Mahal kong Samuel, dahil sa nagawa mong pagtataboy sa mga Hun, nawala na ang galit ko. Napagdesisyonan kong ibalik ang mga gantimpalang dati kong pinigil. Boss, baka may mali po? Isa lang siyang siga na nagtatrabaho sa katayan ng baboy. Paano siya nagkaroon ng ganyang tagumpay sa militar? Sa grasya ng langit, ipinag-uutos ng emperador. Si General Samuel Carter ay itataas bilang ikalawang antas na general ng banal na lakas. Bilang pagdiriwang ng inyong kasal, ipinagkakaloob kay Binibining Middleton ang 3,000 tael ng ginto, 200 rolyo ng ulap na habing tela, isang puno ng pulang-pula na koral, isang korona ng siyam na ibon na phoenix, at isang pares ng tasa na dragon na phoenix na gawa sa pinaghalong metal. Alinsunod sa kautusan ng emperador. Bakit parang mas marami pang ibinigay sa kanya ng kanyang kamahalan? Kumpara sa lahat ng gantimpala mo sa nakaraang 10 taon? Tigilan mo ang bibig mo. General Carter, tanggapin mo ang kautusan. General, nakalimutan mo na ba? Sinabi ni kanyang kamahalan na hindi mo kailangang lumuhod para tanggapin ang kautusan. Honey, pwede ka nang huminga ng maluwag ngayon. Paanong naging makapangyarihan ang katayong baboy na yan na hindi siya lumuluhod kahit sa utos ng emperador? Kasalanan mo to? Grace, sandali lang. Anong ibig sabihin nito, Duke Middleton? Kakapatuyo lang ng tinta sa papel ng pagkakahiwalay ng pamilya. May nagtatangkang sumipsip para umangkin ng kaugnayan? Pinupuri ko ba ang magiging magkamag-anak natin? Kahit umabot ka pa sa pangalawang ranggo, kung ikukumpara sa isang unang ranggong duke na tulad ko, malayo ka pa din sa level ko. Palagay mo ba mag-aaksaya ako ng oras para makisama pa sa'yo, Hump? Grace, gusto kong makita mismo kung walang proteksyon ng Middleton House, paano kayong dalawa ng tambay na yan makakasurvive? Hindi mo kailangang mag-alala, Duke Middleton. Ang buhay niya sa akin, siguradong mas maganda kaysa habang anak siya ng isang unang ranggong duke. Mahal, uwi na tayo. Uwi na. Mukhang minamaliit ko siya. Kamahalan, iniimbestigahan ni Samuel ang palitan ng kasal. Siguradong may hinala siya. Pipigilan na ba natin sila? Sobrang maingat siya. Kapag gumalaw tayo ngayon, siguradong mahahalata niya. Hayaan mo siyang mag-imbestiga. Naiintindihan ko. Pero, dapat dagdagan pa natin ang problemang haharapin niya. Sikasuhin ko agad yan. Masakit pa ba? Ayos lang ako. Okay lang ako. Anong nangyari? Paano siya nasaktan ng ganito? Sa pag-uwi lang? Si Duke Middleton, pinilit niyang ipaghiwalay kami ng asawa ko at ginamit ang buhay ni Jane bilang panakot. Mama, kasalanan ko lahat ito. Ako ang nagsama kay Jane sa gulong ito. Wala kang kasalanan dito, Grace. Ang dapat sisihin ay ang matandang walang puso na yon. Dear, tumayo ka muna. Ang dami mong tiniis sa bahay na yon. Huwag kang mag-alala. Nandito na kami para sa'yo ngayon. Hindi ka na muling mapiperwisyo. Mahal naman ang anak nating si Jane. Honey, dito ka na dapat tumira mula ngayon. Simula namatay ang nanay ko. Ito ang unang beses na may nag-alala sa akin ng ganito. Honey, bakit umiiyak ka ulit? Oo nga, tama na. Huwag ka nang umiyak. Simula ngayon, tayo ang totoong pamilya. Ayaw nilang maging masaya tayo, kaya lalo nating papaganda ang buhay natin. Gagawin nating kaiinggitan nila tayo. Baka next year, bigyan mo ako ng malusog na apo. 2 anak sa 3 taon. Mapapakita talaga natin sa kanila. Naiintindihan ko, Mama. Honey, sa kama ka na matulog ngayong gabi. Masikip masyado ang sofa, hindi ka pa makakalahad. Hindi ako mapakali matulog. Baka magalaw ko. Hindi ka pa fully recovered. Ayos lang. Kung iniiwasan mo ako, okay lang. Ay. Uy, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Simple tao lang ako. Pwede mo akong itaboy, pero hindi kita itataboy. Tara, matulog na lang tayo ng maaga.
Love. Lagi ka bang natutulog na nakadilat ang mga mata mo? Ha? Hindi naman. Masyadong maliwanag lang ang ilaw ng kandila. Ako na ang magpapapatay nun. Diyan ka lang sa kama, ako na ang bahala. Mahal? Nakakapatong ka sa buhok ko. Ay, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Aalisin ko na. Mahal, huwag mong kalimutan ang ilaw. Si. Ay, Mahal? Sorry, may lumabas ko. hon. Maayos ba ang tulog mo kagabi? Ayos lang naman. Maaga pa, kaya matulog ka pa ng mas matagal. Magte-training na ako. Miss, anong ginawa niyo kagabi ni Kuya? Sana nakita mo siya. Ang lalim ng eye bags niya. Sinabi pa niya sa akin na sabihin ko raw sa'yo na matulog ka pa ng mas matagal. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Wala naman akong sinasabi. Bakit ka naman namumula, Miss? Oh, Powell. Miss, nagtanong-tanong na ako. Hindi pa siya nagkakababae. Sobrang tapat niya sa'yo. Kaya sa hinaharap, sa bahay na to, ikaw lang talaga. Pangako rin ni Papa noon na si Mama lang ang papakasalan niya. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Mahalaga ako kay Mister. Dahil mabuti siyang tao. Paano ko naman mahahawakan lahat ng pagmamahal niya? Kung sakaling may mahalin siyang ibabalang araw, sana igalang lang namin ang isa't isa. Masaya na ako ron. Miss, bakit di ka pa matulog ulit? Ngayon ang araw na opisyal ko nang hahawakan ang mga gawaing bahay. Hindi ako pwedeng tamarin at magpuyat. Ang laki ng tiwala ni na Mister at Biyenan sa akin, kaya dapat kong gampanan ng maayos para mapantayan ang pagmamahal at galang nila. Ma'am, kakaalis lang ni General, tapos may nag-away sa likod ng bahay. Sinabi sa akin ni Blake Turner na ang tirahang ito ay ibinigay ng kanyang kamahalan. Karamihan sa mga kasambahay dito ay mga regalo mula sa mga kasamahan ng General at may kanya-kanyang intensyon ang bawat isa. Uy, halika na, halika na. Maglaro pa tayo ng isa pang round. Inaapi nila si Helen Foster dahil taga-probinsya siya. Maghapon silang umiinom at nagsusugal. Wala ni isa sa kanila ang sumusunod sa utos. Walang modo ang mga yan. Hindi sila basta-basta pwedeng kalabanin. Kung ititira pa natin sila rito, hindi na magkakaroon ng katahimikan ang bahay na to. So, anong dapat natin gawin? Kung basta natin silang palalayasin, baka maraming ma-offend si General Carter. Miss Middleton, hindi na dapat tayo makialam dito. Kung hindi ako makikialam, pabayaan ko na lang bang patuloy na apihin ng mga malditang kasambahay na yan ang aking biyenan? Hanapin mo si Blake at humingi ka sa kanya ng ilang tao. Opo, ma'am. Kalma na lang. Ako na lang ang pupunta. May isa pang eksena sa likod bahay, General. Nandoon na si Madam. Ano? Ang kukulit talaga ng mga tao doon. Bakit hindi mo siya pinigilan? Bakit nandito ka imbis na tinutulungan mo siya? Tumulong ka sa kanya, ngayon na. Sino ba sa tingin mo ang kinakausap mo? Ikaw ang kinakausap ko. Ang kapal ng mukha mo sumagot-sagot. Oy. Tama na yan, tumigil na kayo. Makinig naman kayo sa akin, pwede? Ano bang nangyayari? Bumagsak yung pundasyon ng pader. Tinamaan niya yung isa sa mga kasambahay ko. Isa siya sa mga tao ko. Hindi naman ako ang may gawa nun. Bakit ako pa ang nilalapitan mo? Ang gulo nga, ikaw na kayang magsabi. Grace?
Nakita mo yon? Nandito si Grace kasama ang mga tauhan ng kuya ko. Kung magpapatuloy ka pa sa kaguluhan, ipapabitin ko kayong lahat. Sobra ka na. Ma, nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Seryoso. Huwag kang lalapit. Huwag mong hayaang mabangga ka nila. Tumatanda ka na rin kasi. Ako na bahala dito. Pero, Ay, ma, hayaan mo na siya. Nandito ang mga tauhan ng kuya ko. Kaya na to ni Grace. Miss, sigurado ka bang kaya nating kontrolin ang mga to? Kuya, Ang ingay sa may gallery ah. Anong nangyayari doon? inaayos ni Grace ang mga tauhan doon. Para saan pa't papasok ka pa ngayon? Samuel, napangasawa mo ang isang magaling na asawa. Ang swerte mo talaga. Kaya ba ni Madam ang mga tao dito? Matitindi ang mga yan. Tingnan muna natin kung paano niya iha-handle. Papakialaman ko na lang kung hindi niya kaya. Kung lalapastanganin siya ng mga yan, pagsisisihan nila. Madam, dahil lang po yun sa maliliit na bagay. Nagkaalitan lang kami? Kaya naistorbo po namin kayo. Kung galit po kayo, parusahan nyo na lang po ako. Tatanggapin ko ang parusa. Tama po. Handa rin po akong maparusahan. Mrs. Doyle, Daddy si Prince Donald ang boss ninyo. Mrs. Grant, Daddy si Secretary Vernon ang boss ninyo noon. Kung paparusahan ko kayong dalawa, hindi ba para niyong pinapahiya si Prince Donald at si Secretary Vernon? Lahat kayo, maayos ninyong napagsilbihan ang mga pamilya nyo. Ngayon, hindi lang na hindi ko kayo paparusahan, bibigyan ko pa kayo ng gantimpala. Ilabas ang mga bagay na yan. Ang dami namang pera niyan. Pinaghirapan niyo ang halos buong buhay niyo. Panahon na para sa kagalang-galang ninyong pagre-retiro. Kung sino man sa inyo ang gustong umalis sa estate, itong pera ay ipapamahagi base sa bilang ng taon ng inyong serbisyo sa dating amo, kasama ng inyong mga kontrata para sa bawat isa sa inyo. 10 tile ng pilak para sa bawat taon ng serbisyo. 10 taon, makakakuha kayo ng 100 tile ng pilak. Sapat na yun para makakain ng isang normal na pamilya ng 10 taon. Naglingkod ako sa dating amo ng 30 taon. Ibig sabihin, makakakuha ako ng 300 tile ng pilak. 200 tile ng pilak. Hindi ko pa natatapos ipaliwanag ang mga patakaran. Isang baul lang ng pera to. Hindi na sasapat kung masyadong marami ang aalis. Ang unang aalis, makakakuha ng doble. Yung pangalawa, kalahati na lang. At ganun na nga, hanggang maubos lahat ng pera. Di ba makakakuha ako ng 600 tile ng pilak? Grabe, ako ang unang aalis. Nauna ako dito. Tumabi ka nga dyan. Nauna ako dito. Ma'am, may pagtutol ako. Nagnakaw siya ng mga gamit mula sa estate kahapon. At ibinenta niya. Ang mga katulad niya ay dapat dalhin sa mga pulis. Wala siyang karapatang makipag-agawan ng perang ito sa amin. Tama. Pwede akong magpatunay dyan. Akala mo mas magaling ka. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginawa mo. Nagnakaw ka rin mula sa dating amo. At ikaw naman. Nagpapautang ka ng patubo. Sinunggaling ka, kalokohan yan? Ganun ba? Oh, kayo dyan. Dakpin niyo silang tatlo at dalhin sa presinto. Madam, wala po akong kasalanan. Madam, Ang hina-hina mo tingnan, Madam. Pero ang galing mong magpatakbo ng bahay na to. Nag-aalala ka bang mahaharas siya ng mga tauhan? Wala talagang pag-asa para magpakabayani ka, no? Oo naman. Kita mo naman kung kaninong asawa siya. Kayo na lang. Kunin niyo ang mga kontrata niyo at umalis na dito sa bahay. Kapag tumanggi kayong umalis, pare-pareho lang kayo ng magiging kapalaran nila. Ang tapang ni Madam. General, kaya mo ba siyang kontrolin? Para sa akin, perfect ang misis ko. Kahit ano pa siya, mas lalo ko siyang gustong-gusto kapag inuutusan niya ako. Yun pala ang gusto mo, General. Han, ang galing mo kanina. Hindi ko kayanin ang mga kasambahay na yon. Pero ikaw, saglit lang silang naayos.
Kita mo ba yon, hon? Panalo ka na. Hindi mo pa kailangan makipaglaban. Natanggal mo agad ang pasimuno ng gulo. Madam, hindi lang dapat bahay ang pinapatakbo mo. Sa tingin ko, dapat naging strategist ka. Hindi naman ako kasing galing ng sinasabi mo, Samuel. Mas magaling pa. Ang madam natin talagang matalino at matapang. Tama si Opal. Huwag ka mag-alala, Samuel. Ako na bahala sa bahay na to simula ngayon para wala ka nang poproblemahin. Si Anga pala? Narinig kong mahilig ka sa mga pastry mula sa Heavenly Grace Pavilion. Pinili ko talaga ang mga to para sa'yo. Sana magustuhan mo. Madam, hindi niyo talaga alam. Yang si Samuel, sobrang lambing kay Grace. Kamakailan lang, halos lahat ng gusto ni Grace sinusunod niya. At parang siya na ang nakakapagpaikot dito. Pati nga mga kasambahay nila, pinalitan lahat dahil kay Grace. Natatakot ako na balang araw. Pare-pareho lang ang mga lalaki. Ilan ba talaga ang tapat? Hindi ako naniniwala. Kung wala ang suporta ng Middleton House, hanggang kailan kaya magtatagal ang pagkasilaw ni Samuel sa kanya? Alamin mo kung may naging dating karelasyon si Samuel noon. Madam, naiintindihan ko po. Miss, nandyan sa labas ang asawa mo. Matagal na siyang naghihintay doon. Nagiging matapang ka na ngayon. Naglalakas loob ka pang biruin siya? Miss Middleton, ginagawa ko lang to para sa ikabubuti mo. Tapos na ang buwan ng dalaw mo, di ba? Panahon na para magtalik kayo bilang mag-asawa. Grabe ka talaga. Tanggalin ang isang set ng kumot. Opo, ma'am. Opal, bakit mo kinukuha yung kumot ko? Sir, dapat mong tanungin ang asawa niyo. Pwede bang? Naiistorbo ko siya tuwing natutulog siya? Gusto ba niya ng hiwalay na kwarto? Umupo ka na, mahal. Umupo ka rin, mahal. Halika dito. Ang sarap talaga nito. Natutunaw lang sa bibig mo. Mahal? Magalaw ba akong matulog? Sa totoo lang, pwede naman akong matulog sa sofa. Pwede rin akong matulog sa sahig. Kung suminghot ako, pwede mo lang kurutin ang ilong ko. O kaya baka pwede kang maghukay ng butas tapos takpan mo ako ng batya. Anyway, pwede ba? Wag mo akong palayasin? Sino bang nagsabi na palalayasin kita? Kanina lang inilipat ni Opal ang kumot ko. Anong ibig sabihin nun? Nakalimutan mo na ba, mahal, yung sinabi ni Mama? Sa susunod na taon, gusto niya ng apo. Maliligo muna ako. General. Bakit po? Wala pong dapat itago sa asawa ko. General, may mag-ina po sa labas ng pintuan. Yung dalaga po, sabi niya po, kayo raw ay ipinangakong magpapakasal noong bata pa. Ipinangakong magpapakasal? Talagang nakaangat na ang mga Carter ngayon. Sa tanda ko na, hindi ko pa yata naranasan makapunta sa ganito karangyang bahay. Ma, sa tingin mo kaya naaalala pa tayo ni Samuel? Paano kung hindi na niya tayo makilala? Huwag kang mag-alala. Niligtas ko ang buhay ng nanay niya. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng taong tumulong sa atin makarating sa Maynila? Bahay ito ni Samuel. Sa ganda mong iyan, pwede ka pa ngang maging asawang legal ng General. Lalo na't para sa nanay niya, ikaw ang nagligtas ng buhay. Ma'am, pumasok ka na at ipaglaban mo kung ano ang para sa'yo. Si Martha na bahala sa lahat. Kakampi mo siya rito. Pag nagkaaberya at hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob, sisiguraduhin nating mawawala sa kanya ang lahat. Ang mga itlog ko. Ang manok ko. Pinagkasundong kasal? Kalokohan yan. Gusto kong malaman kung sino ang nagpapakalat ng chismis tungkol sa pangalan ko.
Kailangan mong magtiwala sa akin. Wala akong kahit anong kasunduan ng kasal sa kahit sino. Huwag kang mag-alala, mahal. Siyempre, nagtitiwala ako sa'yo. Samuel. Sino ka? Bakit kayo mayakap ng kung sino-sino? Hindi nga kita kilala. Mahal, hindi ko siya kilala. Samuel. Ako si Hailey. Hailey Barrett. Samuel, talagang nakalimutan mo na ako? Ikaw pala ang pangatlong anak na babae ng pamilyang Barrett. Ako yon, alam ko na. Samuel, alam kong hindi mo ako malilimutan. Mapait, di ba? Boss, matagal na kitang hinihintay. Bilisan mo na. Ito ang mabait kong manugang. Sa wakas, nakita rin kita, haha. Tapos ka na, Samuel Santibanez. Hahaha. Mrs. Bennett, hindi naman kami kailanman nagkasundo. Paano ka makakarating dito tapos tatawagin mo pa si Samuel na manugang mo? Kapag narinig to ni Grace, magkakamali pa siya ng akala. Ay naku, Mrs. Carter. Nilulunok ko na ang pride ko sa pagpunta rito. Dahil na rin sa pagliligtas ko sa buhay mo noon. Pagbigyan mo naman sana ako. Ipaampon mo na lang ang anak kong babae dito at hayaang tumira siya bilang isang kerida. Hindi pwede. Ang gusto ko lang ay ang asawa ko. Mrs. Carter, kung hindi ka papayag, wala na akong ibang paraan para mabuhay. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Hey naku, Hailey. Kung gusto mong mamatay, huwag dito gawin. Kung hindi, pag-uusapan tayo ng mga tao tungkol sa pamilya Carter. Babalik rin nila at sasabihin walang utang na loob ang mga Carter. At pinaalis pa nila ang tagapagligtas nila hanggang mamatay. Grabe kayo, ang kukulit nyo talaga. Mrs. Bennett, pakiusap. Tumayo po kayo. Pumayag na po ako dito. Ma? Noong wala po kayo? Nasa giyera pa kayo noon? Kung hindi dahil kay Mrs. Barrett. Na nagdala ng kamote sa tin, nagutom sana kami ni Jane. Hindi tayo pwedeng maging ingrato. Ma, may iba namang paraan para suklian yon. Tama si Kuya Ma. Sobrang hindi patas to kay Grace Middleton. Ayos na ang usapan. Sa makalawa, swerte raw ang araw na yon, tamang-tama para sa kasal. Imbitahin nyo lahat ng kapitbahay para maging saksi. Ayos po, Mrs. Carter. Salamat po. Grace, ikaw na bahala sa mga ayos, ha? Sige po, susundin ko ang gusto niyo, Ma. Papayag ka na lang basta-basta? Ma'am, ayos na po. Wala na. Pumayag na ang mga Carter. Dadalhin na ni Samuel si Hailey sa pamilya nila. Si Grace pa ang pinaasikaso nila. Madam, ang talino niyo po talaga. Sabi ko na nga ba? Galing naman sila sa mga squatter, mga walang pangalan. Pabayaan mo ang manugang ang magpatakbo ng pamilya? Kalokohan yon. Basta magulo ko lang ang bahay ng Carter. Magkakautang ng loob sa akin si Prinsipe Sylvan. Ang batang amo natin, magkakaroon na rin ng masasandalan. Hanapin mo ang Phoenix hairpin ng nanay ni Grace. Hanapin mo agad. Sa makalawa, pupunta talaga ako roon para bigyan si Hailey ng regalo sa kasal. Miss Middleton, umabot na tayo sa ganito. Paano mo pa nagagawang mag-focus sa mga account? Ilang araw ka palang kasal, tapos magdadala na agad sila ng ibang babae. Wala talaga silang respeto sa'yo. Hindi tayo dapat nagchichismis sa likod ng iba. Mahal, kung galit ka, sa akin mo na lang ibuhos. Huwag mong kimkimin yan. Baka magkasakit ka lang yan. Magdadala siya ng kabit, tapos siya pang may ganang sabihin, huwag kang malungkot. Ibigay mo na yung kumot niya. Opo, ma'am. Opo. Papasukin mo ko. Pasensya na po, sir. Masama ang pakiramdam ni Miss Middleton. Gusto po niya, sa guest room kayo matulog. Ayaw po niyang mahawa kayo. Mahal, ako na ang kakausap kay Mama. Hindi ako magdadala ng iba. Ano man ang sabihin ng iba, ikaw lang ang magiging asawa ko. Hindi ako magkakaroon ng ibang babae. Kapag binali ko ang salita ko, Huwag mong sabihin yan. Pag ganyan ka,
Lalabas na para akong selosang asawa. Tsaka, para rin naman sa'yo ang ginagawa ni Mama. Honey, tingin mo ba okay lang na magkababae ako sa tabi? Kaya mo ba inuuhan yan? Siyempre, dagdag na babae na tutulong sa pag-aalaga sa'yo. Malinaw na magandang bagay yon. Naiintindihan ko. Grabe. Nag-away sila. Ito na ang pagkakataon mo. Ang asawa ni Samuel, ang ganda-ganda, tsaka sobrang sosyal. Tequila si Samuel sa asawa niya. Bakit pa niya gugustuhin ako? Ay, huwag na. Kung tama ang galaw mo, kahit sino pwede mo maagaw. Panoorin mo, tara. Step 1, para sa homewrecker. Gumawa ng hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan. Kung mapaniwala natin si Grace na may relasyon ka at si Samuel, siguradong maiinis siya. Pag nakita ni Samuel ang totoong ugali niya, sigurado, magpapakasira na ang relasyon nila. Samuel. General, nandito na si Madam. Mahal, Ate, pakiusap. Huwag kang magkamali ng iniisip. Walang kahit ano sa amin ni Samuel. Ate, huwag mo na ipagpatuloy. Gets ka na? Ang bait niya, ha? Hindi siya tulad ng sabi ni Mama. Bakit hindi siya galit? Buti na lang at hindi mo ako napagkamalan, ate. Ate, samahan mo akong magbigay galang kay Mama. mahal, ako. Madam, ang bait talaga niya, General. Kung ibang asawa yan, sigurado nagwala na yon. Eh bakit hindi siya nagalit? Narinig ko pa nga, may ibang tunay na asawa na pumapayag magka-mistress pa ang asawa nila. Pinagkasundo kasi yung kasal nila. Paano ka pa niya magugustuhan? Kung may mga kabit na, di na niya kailangang alagaan ka pa. Tapos magkakaroon pa siya ng reputation na generous siya. Kung wala kang masasabing matinong payo, tumahimik ka na lang. Sige, gawin mo pang 300 push-up. General, pasensya na po. Di mo ba nararamdaman na parang baliwala ka lang sa kanya? May plano ako. Kung gusto mong mapasagot siya, kailangan mo ng plano. Dati nilang ginagamit ang honeypot, kaya gagamitin natin ang stallion tactic. Kung talagang todo effort ka para makuha ang pansin niya sa harap mismo niya, sigurado ako hindi niya kakayaning dedmahin ka. Paano siya maagaw? Step 2, samantalahin ang bawat pagkakataon. Ayon sa utos ng General, bawal ang mga hindi tagaloob. Magiging babae ako ng General, kaya hindi naman talaga ako tagalabas. Sa hinaharap pa yan. Basta, hindi ka pa pwedeng pumasok ngayon. Hayaan mong tulungan kita, honey. Pasensya ka na kung nagulat kita. Love, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Love, sakto ang dating mo. Subukan mo to kung may kailangang baguhin pa. Bakit maliwanag na pula itong damit? Likas naman talagang pula ang damit pang kasal. Damit pangkasal? Ito ay damit pangkasal ng isang kabit. Minamadali kasi, kaya medyo minadali talaga ang paggawa. Sana gusto mo, mahal. Ayoko nito. General, saan ka pupunta? Gumana ba ang plano natin? Gumana? Ni hindi nangyari.
Gusto niya ako. Si Madam lang, sobrang bait lang talaga. Isang kasal na inayos lang yon. Paano kanya magugustuhan? Kung may iba kang babae, mas madali para sa kanya. Hindi na niya kailangan alagaan ka, tapos sasabihin pa ng mga tao, mabait siya. Hindi niya ako gusto. Si Madam yon. Alam kong mahalaga ako sa kanya. Hakbang 3 para maagaw mo ang lalaki niya. Siguraduhin ikaw na talaga ang piliin niya. Samuel. Sino nagsabi sa'yo na pwede mong suotin ang mga damit niya? Binigay ito sa akin ni ate kanina. Hindi ba bagay sa akin? Samuel. Wala rin palang epekto ang mga estilo ni Mama. Han, anong ginagawa mo dito? Parang hindi pa sapat na binigyan mo ako ng kerida. Pinadala mo pa talaga siya mismo sa kwarto ko. Han, ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ikaw nga ang nagpadala kay Hailey sa kwarto ko. At natawa-tawa ka pa? Sa huli, magiging iyo rin si Hailey. Anong pinagkaiba kung ngayon o sa hinaharap? Siyempre may pinagkaiba. Paano kung ayoko siya? Ano nga ba ang gusto mo? Ikaw ang gusto ko. Kung yan ang gusto mo, babe, syempre hindi kita kokontrahin. Hindi mo ako kokontrahin? Bakit noong sinabi kong ayoko ng kerida, hindi mo pinakinggan? Ang handog ng nakatatanda, hindi dapat tanggihan. Grace? Mahalaga ba talaga ako sa'yo? Kahit kaunti lang? Kalma na lang, matulog na tayo. Kakakasal lang ni Samuel nung isang buwan. Ano na namang okasyon ito? Narinig ko sa kasambahay ng mga Samuel may ipapakilala raw silang bago sa pamilya. Grace, kahit putol na ang koneksyon mo sa Middleton House, hindi kita maaaring ariin. Bakit parang nahihilo ako? Pampakalma na insenso. Buksan mo ang pinto. General, kasal mo ngayon. Gusto ni Madam na magpahinga ka lang sa kwarto mo. Hawak na nila Madam at Matrona lahat sa harap. Hintayin mo na lang ang reception. Kanino ka ba talaga sumusunod? Buksan mo ang pinto ngayon din. Mr. Carter, sabi ni Madam, hindi raw siya magpapalampas sa sino mang sisira nito. Hindi kita pwedeng palabasin. Aasikasuhin kita pagbalik ko. Narinig ko na may selebrasyon ngayon sa bahay ng Carter. Naisipan kong dumaan para makisaya. Grace, hindi mo naman siguro ako tatanggihan? Nasaan na ang respeto mo sa mga nakakatanda? Sa dami ng taon, nakalimutan mo na ba lahat ng tamang asal na itinuro sa iyo? Pinutol ko na ang ugnayan ko sa Middleton House. Hindi ka tinatanggap ng mga Carter dito. Pakisuyo, umalis ka na. Oh, grabe. Ilang araw pa lang. Ang bilis mong magalit ngayon, ah? Sayang lang. Hindi naman talaga kita pinuntahan. Ikaw siguro ang bagong kinakasama ni General Carter. Lumapit ka nga. Ang Phoenix hairpin na ito ay regalo ko sa kasal mo.
Ito ang phoenix hairpin ng nanay ko. Ang ganda talaga tingnan. Mahina ang pangangatawan ni Grace. Simula ngayon, ang bahay ng general na ito ay magdedepende na sa'yo para magpatuloy ang angkan. Ikaw, dali at magpasalamat ka na. Nandito si Mrs. Middleton para tulungan tayo magmukhang maayos sa harap ng iba. Mrs. Middleton, isinapuso ko na po ang mga payo nyo. Malapad ang balakang ko, kaya siguradong madali akong magkaanak. Sa susunod, sisiguraduhin ko po na magkakaroon si Samuel ng 2 anak sa loob ng 3 taon. Sino ang nagsabi sa inyo? Nakukuha ng kabit ang pamilya Carter ngayon? Ano bang ibig mong sabihin diyan? Hindi ba't pumunta ako rito para maging kabit? Ininom mo na ang tsaa na inielok ko. Ibig sabihin yan, tinanggap mo na ako. Simula ngayon, may parte na ako. Sa yaman ng bahay ng general na ito. Tama, wag mong isipin na pwede kang umatras. Kailan ko ba sinabi na umiinom ako ng tsaa para sa kabit? Ngayon, wala ngang may gustong maging legal na asawa pero may iba dyan, nagmamakaawang maging kabit. Kakakasal pa lang ng mag-asawa, nakikipaglapit na agad siya sa kanila. Hey, bastos na babae. Walang hiya. Ma, iniinsulto nila ako. Kayo talagang mga Carter, itataboy niyo na kami dahil nakaangat na kayo ngayon? Makinig kayo. Walang pag-asa. Mrs. Bennett, sino bang nagsabi sa'yo na gusto kitang itaboy? Gusto kong gawing anak-anakan si Hailey. Grace, huwag kang malungkot. Hindi ko talaga ginusto na si Samuel ay magka-mistress. Si Mrs. Barrett talagang gumawa ng malaking pabor sa atin at talagang iniligtas si Jane at ako. Ikaw at ako kailangan nating pag-isipan to para siguraduhin na maayos silang maitatag. Mama, bakit hindi mo na lang siya ampunin bilang anak mo? Oo, ang ganda niyan. Pero paano kung ayaw ni Hailey na maging ampon na anak mo? Eh di ipa-realize natin sa kanya na mas okay maging anak. Hailey, kung tatanggapin mo ako bilang ampon mong nanay, pag nag-asawa ka balang araw, ang pamilya Carter magiging tahanan mo. Magbibigay pa ako ng dowry para sa'yo. Kung pababayaan ka ng mga biyenan mo, si Samuel kakampi mo, payag ka ba? Parang ang sarap pakinggan yan. Baka niloloko ka lang nila. Pag pinabayaan ka ng pamilya Carter, wala ka ng matatakbuhan. Nakahanda na si Mama ang dowry para sa'yo, Hailey. Ito ang titulo ng isang prime na property sa lungsod. At check-in na worth 500 tael ng silver. Kahit hindi ka mag-asawa habang buhay, tutulungan ka pa rin ng estate ng general. Pero kung magiging mistress ka, buong buhay mo nasa kamay ng main branch. May dignidad ka lang hanggat pinapaboran ka niya. Kung hindi, parang alipin ka na rin. Hailey, sa tingin mo ba kaya mong angkinin si General? Payag ako. Hindi ako sangayon. Hindi ako pumapayag dito. Samuel, alam mo ba talaga ang sinasabi mo? General Carter, sakto ang dating mo. Ikaw ang ulo ng pamilyang ito. Dahil si Hailey ang kinakasama mo, ikaw dapat ang magdesisyon. Nababaliw ka na ba? Kabitan ko siya, kalokohan yan. Makinig kayong lahat. Ayokong kumuha ng kabit. Honey, hindi to tungkol sa pagkakaroon ng kabit. Gusto ni Mama na ampunin si Hailey bilang anak. Samuel, hindi ako magiging kabit mo. Ate mo na ako simula ngayon. Hailey, pag-isipan mo yang mabuti. Sabi nga nila, mas mabuti pang maging kabit ng mayaman kaysa maging misis ng pangkaraniwan. Pag naging kabit ka ng isang general, masusuotan ka ng mamahaling alahas. Masama kang tao. May gana ka pang gulangan ako. Bitawan mo ako! Bitawan! Sige, siya ang nagdala sa amin dito mula probinsya. Sabi gusto niyang gawing kabit si Hailey. Ganun pala. Si Martha Sinclair pala ang may pakana. Nagmamanipula mula sa likod. Sabi-sabi, inagaw niya ang asawa ng iba para sa sarili niya. Tapos tinuturuan pa niya ang iba na gawin din iyon. Tama na. Ako ang pangalawang asawa ni Duke Middleton. Anong karapatan yung dalawa para galawin ako? Hindi kayo palalampasin ni Duke sa ginawa niyo. Kagulo lang dinadala niyo sa bahay ko. Kung hindi ako sunduin ni Duke Middleton, ako mismo ang maghahanap sa kanya. Mga gwardya, itali niyo sila. Ihagis niyo sila sa harapan ng Middleton House. Tingnan natin kung paano ako papanagutin ni Duke Middleton. Hoy, ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Yan ang bagay sa'yo. Bitawan mo ako. Ang galing mo talaga. Sobrang komplikadong sitwasyon to. Ang bilis mong naresolba. At napahiya mo pa yung malamig na madam na yon. Sobrang sarap nun sa pakiramdam. Plano mo lahat yon. Sumabay lang naman ako. Ang lupit ng plano mo?
Para malinaw kay Hailey na hindi basta-basta masisilo si Samuel, bibitaw na yun ngayon. Uy, mahal, ikaw pala at si mama may plano pala. At talagang di niyo ako sinabihan, ano? Pamilya lang namang usapan to. Tama lang na kami ang humawak nito. Parang hindi maganda kung ikaw pa ang makisali. Pero sana sinabi niyo man lang sa akin. Kasi baka ka mag-alala tapos mabuking pa natin. Hindi sana natin natuloy yon. Madam, handa na po lahat ng gamit para kay Hailey. Sige, pupuntahan ko na. Samuel, asawa mo ang bida ngayon. Dapat mo siyang bigyan ng gantimpala. Bakit ganyan ka tumingin sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Mahal, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Halos nakalimutan ko na. Sana mapatawad mo ako. Hindi na kailangan yan. Tungkol doon sa pampakalma na insenso na sinindihan para sa iyo, wala talaga akong magawa noon. Hindi mo ako sisisihin, di ba? Yun lang ba ang masasabi mo? Ano pa ba? Wala na, kalimutan mo na lang. May aasikasuhin lang ako para kay Blake. Alis na ako. Dalhin mo na yan. Uy, bakit sira tong pinto? Nag-alala si General Carter na baka totoo kang maghanap ng kabit para sa kanya. Binangga niya agad ang pinto sa pagmamadali. Nakakatakot ang itsura niya. Madam, dahil ganun kakamahal ng General, kumusta naman po yung gabi ng pagtatalik? Sige, maghanda ka na. Opo, ma'am. Madam, pinalitan ko na po ang kama gamit yung set na ginamit nyo noong kasal nyo. Naglagay rin ako ng mga datiles, mani, longan, at buto ng lotus sa ilalim ng kama. Sana magkaroon agad kayo ni General ng anak. Pag nanganak ka ng legal na anak na lalaki, mas matitibay ang pwesto mong reyna ng bahay. Kahit kumuha pa ang General ng kabit balang araw, hinding-hindi sila magiging higit sa'yo. Kung ganun man, malaking biyaya na iyon. Anong ibig mong sabihin doon? Hindi ba sapat si Hailey? Gusto mo pa akong hanapan ng mas maraming kabit? Han, ano ba talaga ang ibig mong sabihin kanina? Hindi ba sapat si Hailey? Gusto mo pa akong hanapan ng iba pang babae? General, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ano nga ba? Iniisip ko lang, paano kung... Walang paano kung... Han, siguro pagod ka na sa kakatrain kanina. Hayaan mong tulungan kitang magbihis. Hindi na, mag-isa akong matutulog ngayong gabi. Han, may gusto ka pa bang sabihin sa akin? Han, pakalamigin ka dyan sa sofa. Dapat kumuha ka ng isa pang kumot. Hindi na kailangan. Ayos lang ang katawan ko. Nakakatulog siya talaga. Hindi. Kailangan kong malaman kung talagang nagmamalasakit ba siya sa akin o hindi. Ma'am, ano pong nangyari kay General Carter? Masama ang mood niya. Habang nagtitraining siya, pinagpuputol niya lahat ng puno sa bakuran. Tara, silipin natin. Opo, ma'am. Anong nangyayari dito? Ma'am, tulungan mo po ako. Paano mo ba siya nainis ng ganito? Hindi ko kakayanin. Ma'am, kapag hindi mo pinakalma si General, lagot na talaga ako. Ang dami mong sinasabi. 10 pang ikot.
Ma'am, mag-isip kang mabuti. Ano talaga ang ginawa mo para magalit siya? Wala po. Pagod siya kahapon, kaya napaaga siyang tumungtong sa sofa. Ma'am, paano mo siya pinayagang matulog sa sofa? Ano pa nga ba ang magagawa ko? Sabi nga nila, ang mag-asawa, sa kama nagkakaayos. Kung gagamit ka lang ng konting lambing, sigurado, makukuha mo siya ulit. Ngayong gabi, Naliligo ako. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para alagaan ka. Bakit? Malamig ba ang tubig? Wala naman. Nasaktan ba kita? Hindi. Mas magiging maingat na lang ako. Honey, sabihin mo lang kung ano ang iniisip mo. Hindi mo kailangan gawin to. Asawa mo ako. Natural lang na alagaan ng asawa ang kanyang asawa. Talagang natural na tungkulin. Honey, simple lang ako. Hindi ko kailangan ng may nag-aasikaso sa akin. Dapat ka nang umalis. Honey! Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Importante ba ako sa'yo kahit konti? Honey, nasasaktan mo ako. Umalis ka na lang. gumana ba ang plano ko? Hindi gumana ang plano mo kahit konti. Huwag kang mag-alala, may alas pa tayo. Siguradong gagana to ngayon. Ano ang alas? Honey. Kasalanan ko ito. Ako ang nagpasama ng loob mo. Ang bait mo talaga, honey. Huwag ka na sanang magalit sa akin, please. Napakabuti at mapagbigay ng asawa ko. Kaya mong gawin ang lahat ng perpekto. Paano ka naman magkakamali? Kasalanan ko kung bakit hindi ka masaya. Pwede bang huwag ka nang magalit, ha? Gabi na, dapat magpahinga ka na. Hindi rin gumana yon. Wala na akong ibang magawa. Ang aking lihim na sandata. Halik na sa kanya. Galit ka pa rin ba, honey? Huwag mong isipin na mapapatawad na agad kita dahil lang dito. Paano naman ito? Grace. Paano naman ito? Honey? Walang epekto sa akin to. Saan ka pupunta? Dahil hindi ko mapaligaya ang asawa ko, matutulog ako sa sofa. Hindi ko naguguluhin dito. Sinong nagsabi na pwede kang umalis? Isang beses mo lang sinubukan to, honey. Sumuko ka na agad. So, ano pa gusto mo? Dapat ipakita mo talaga ang sinseridad mo. Katulad nito. Honey? Tingnan mo itong kulay na to. Ang bright ng pula, ang saya tignan. Bagay sa'yo, too. Masyadong napapansin itong kulay na to. Kahit gaano kapansin na pansin, kaya mo yang dalhin. Mahal, kahit walang alahas.
Ang ganda-ganda mo, hindi ako makatingin sa iba. Honey, General, pinapatawag ka ni His Majesty sa palasyo ngayon na. Nagreklamo sa iyo si Duke Middleton. Sir, kumusta po ang mood ni His Majesty ngayon? Sakit talaga ng ulo niya ngayon, General Carter. Hindi ko na dapat sabihin, pero kailangan mong pigilan ang init ng ulo mo. Iba ang makasama sa Duke Middleton, pero paano mo naman nainis si Prince Sylvan? Prince Sylvan? General, pagkatapos ko pong ihatid si Martha pabalik sa bahay Middleton gaya ng utos nyo, pinabantayan ko siya sa mga tao natin. Hulaan nyo? Huwag mo na akong pinapatagal, sabihin mo na lang. Si Martha pala, kasabwat ni Prince Sylvan. Pinapasuri mo sa akin yung gulo sa kasal. Si Prince Sylvan pala ang may pakana. Siya yon, prinsipe na, nakipagsabuatan pa. Sa isang babae, para gumamit ng maruming paraan. Hindi ko rin maintindihan. Ano ba meron si Miss Preston na wala kay Madam? Mas pinili ni Prince Sylvan na iwan si Miss Middleton at ginamit ang mga paraang to para mapakasalan si Miss Preston. Kung ang habol niya ay ang lakas militar ng pamilya Preston, gets ko na. Hindi kanya nakuha sa panig niya, kaya ngayon, tinatarget niya ang mga Preston. Mapanganib talaga si Prince Sylvan. Kung pumalpak ang isang plano, siguradong may susunod pa siyang galaw. Kailangan nating mag-ingat. Opo, General. Ito pala ang barahan niya. General Carter, nandito ka na. Inaantay ka ni His Majesty. General Carter. Ang matalino, pumipili ng tamang pinagsisilbihan. Sabi ko nga dati, kung kailangan mo ng tulong ko, lagi kang welcome sa House of Sylvan. Sayang, ang mahalaga lang sa akin ay ang maging tapat na lingkod. Kung ganon, General Carter, mag-ingat ka. Samuel, ang kapal ng mukha mo. Parang nababaliw ka na yata. Si Duke Middleton ay tapat na opisyal. Isang mahalagang haligi ng korte. Ikaw naman, ang mga ninuno mo'y puro magpapatay lang noon. Ako ang nagtaas ng posisyon mo at laging pumapabor sa'yo. Ganito mo ba susubayan? Pinakasalan mo pa ang anak niya, di ba? Kung ayaw mong igalang ang mga nakakatanda, sige, pero sobra na to. Wala kang takot sa batas. Mahal na prinsipe, natatakot ang kanyang kamahalan sa mga general na mayabang. Ngayon, tiyak na itataboy siya ng kanyang kamahalan. Basta't matanggal natin siya. Ang dakila mong layunin, tiyak na magtatagumpay. Hahaha. Hon. Okay ka lang ba? Pinarusahan ka ba ng kanyang kamahalan? Ayos lang ako. Pinatawag lang ako ng kanyang kamahalan para sermonan. Kasalanan ko to lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nag-eskandalo si Martha. At hindi ka sana napagalitan. Huwag mong sabihin ganon. Parang tinatrato mo akong iba. Kung hindi ko na lang ipagtatanggol kapag naapi ka ng iba. Lalaki pa ba akong matatawag? Kahit nga ang aso dito sa atin alam kung paano ipagtanggol ang kapareha niya. Honey, pag gumanda na ang panahon, isasama kita sa pangangabayo para makapag-relax. Pero hindi ako marunong sumakay ng kabayo. Okay lang yun? Nandito ako para sa'yo. Tuturuan kita. Honey, tumapak ka muna sa stirrup. Hawakin mo ang saddle, tapos itulak mo pataas ang sarili mo. Ah, Ingat lang. actually, wag na nga. Sobrang clumsy ko talaga. Ayos lang. Ituloy mo lang. Ikaw ang pinakamatalinong babae na nakilala ko. Ang galing mo sa pagbuburda at pag-aasikaso ng bahay. Walang-wala lang ang pangangabayo. Sigurado akong makukuha mo rin yan. Hindi naman ako kasing galing ng sinasabi mo. Para sa akin, perpekto ka. Yeah, Haha. Tara na. honey.
Bakit mo ako dinala dito? Tuturuan kita mag-archery. Anong meron? Tinuruan mo ako sumakay ng kabayo ilang araw na ang nakakaraan. Tapos ngayon, gusto mo naman akong turuan ng archery. Laging magandang ideya ang matuto mag-self-defense. Grace, may emergency sa border. Sa ilang araw, madedeploy ako. Ang ganda nito. Mas malambot ito kaysa sa dati kong gamit. Gusto ko talaga ito. Nasa deployment ka. Wala naman akong magagawa para sa'yo. Nagpagawa ako sa isang manggagawa ng heart guard para sa'yo. Gawa ito sa pinong tanso. Kung ikukumpara sa ordinaryong guard, mas matibay ito. Sana sa labanan, maprotektahan ka nito mula sa panganib. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Mama at si Jane. Ako na bahala dito sa bahay. Kaya wala kang dapat alalahanin. Paano ka naman? Alam mo, ikaw talaga ang pinaka-inaalala ko. Tinuruan kita sumakay at bumaril. Umaasa kong kapag napunta ka sa panganib habang wala ako, kaya mong iligtas ang sarili mo. Tuwing naiisip ko na may nanakit sa'yo, gusto kong pumatay ng tao. Grace, konti lang ang tulog mo kagabi. Aalis ka papunta sa harapan. Paano ba naman hindi kita ihahatid? Sa loob ng sachet na ito, may lucky charm mula sa Tranquil Abbey. Bitbitin mo ito para sa kaligtasan. Honey, ang nais ko lang ay ligtas ka. Honey, huwag kang mag-alala. Hindi ako madaling patayin. At dahil may charm mo akong dala, sigurado akong makakauwi akong buo. Hintayin mo lang ako sa bahay. General, oras na para umalis. Sumakay ka na. Huwag mong palampasin. Ang oras ng pag-alis. Alis na ako. Grace, walang mata ang bala sa labanan. Ang asawa mo ngayon, malamang hindi na makakabalik. Magkakahiwalay na kayo dahil sa buhay at kamatayan. Hindi ba sapat ang tinuro ko sa'yo dati? At nagawa mo ka rin pumunta dito at mag-ingay? Mamamatay na si Samuel. Ano ang ikakatakot ko? Hindi magtatagal. Ang mansyon ng General na to, mapupuno na ng mga byuda. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Tama lang. Kung ipagpapatuloy mong murahin siya, huwag mong sisihin kung magiging malupit ako. Bakit ka ba napakayabang? Si Samuel nadamay lang dito dahil sa'yo. Ibinaba siya ni His Majesty papunta sa border. May pabuya ang kalaban, 10,000 gold para sa ulo niya. Malas ka. Hintayin mo na lang na kunin ang katawan niya. Ay, honey, ayos ka lang ba? Pinagalitan ka ba ni His Majesty? Okay lang ako. Pinatawag lang ako ni His Majesty para sermonan. Nag-alok ang kalaban ng 10,000 ginto para sa ulo niya. Malas ka. Maghintay ka na lang na kunin yung bangkay niya. Hindi. Ang asawa ko ay isang mahusay na mandirigma. Ayos lang siya. Bakit ba ako kinakabahan? May nangyari na kaya sa kanya? General, may nagbunyag ng kinaroroonan natin, nakahabol na sa atin ang mga Hun. Papunta sila sa akin. Pupunta ako sa bangin para ilayo sila. Samantalahin mo na ang pagkakataon na to para makalabas ka. General, hindi pwede. Ako na lang. Pwede kong isuot ang baluti mo para ilayo ang mga Hun. Utos ay utos. Walang dapat pag-usapan. Pag nasa liban ka na, hindi na iyong sarili ang buhay mo. Kung may mangyari sa akin, alagaan mo ang pamilya ko. General! Lahat kayo! Ibinuwis ng general ang buhay niya para bigyan tayo ng daan. Sumunod kayo sa akin, lusob tayo. Sugod. Ayos. Ang galing mo, Grace. Salamat sa mga itinuro ng kuya mo. Grace, namimiss mo ba ang kuya ko? Huwag kang mag-alala. Madiskarte ang kuya ko.
Babalik siya agad, bago mo pa namalayan. Ma'am, may mali. May nangyari kay General. Saan mo narinig ang balita? Anong nangyari kay kuya ko? Opisyal na ulat ito. Sabi dito, nahulog si General sa bangin. Hindi alam ang kalagayan niya. Paano nangyari yon? Ang lakas pa naman ni kuya. Nadamay lang si Samuel dito dahil sa'yo. Ibinaba siya ng kanyang kamahalan sa border. Sinasabi ko sa'yo, nag-alok ang mga Hun ng 10,000 ginto para sa ulo niya. Malas ka talaga. Maghintay ka na lang kunin ang katawan niya. Dahil sa akin ang lahat ng ito. Kung hindi lang niya ako pinakasalan, hindi sana siya pinadala doon. Ako ang sumira sa kanya. Sila ni kanyang kamahalan ay magkakapatid sa sumpaan. Hindi siya paparusahan dahil lang dito. Tsaka, sundalo ang kapatid ko. Kahit anong mangyari sa labanan. Kahit ang pinakamasama, kung mamatay man siya para sa bayan, marangal pa rin yun. Bakit mo sinisisi sarili mo? Hindi mo alam kung gaano kasaya si kuya nung pinakasalan kanya. Mas importante ka sa kanya kahit kanino. Grace, huwag kang mag-alala. Susulatan ko agad si Blake para malaman ang kalagayan ni kuya. Grace, sige na, bumangon ka at kumain. May kakaiba. Wala na si Madam. Para kay Jane, pag nabasa mo ito, paalis na ako papunta sa may hangganan. Hindi ko alam ang sinapit ng asawa ko. Hindi na ako nakakain o nakakatulog, kaya pupunta na lang ako mismo roon. Pinagkakatiwala ko na sa'yo lahat dito sa bahay. Tutulungan ka ni Opal. Yeah. Ginawa ni General yon para sa atin. Siya lang ang lumihis ng kalaban. Ayos lang ba ang asawa ko? Nakita namin si General sa isang yungib. Puno siya ng dugo. Sa dibdib niya, may nakabaong palaso. Ma'am? Honey. Honey. Miss Middleton siguro? Uminom ka muna ng tubig. Honey, uwi na tayo. Ikaw ang pinakamatalinong babae na nakilala ko. Ang galing mo sa burda at pamamalakad ng bahay. Kabayo lang naman yon. Sigurado akong matututunan mo rin ito. Hindi ako kasing galing ng sinasabi mo. Para sa akin, perpekto ka. Honey, huwag kang mag-alala. Sanay akong makaligtas. At dahil sa ganda ng loob mo, parang protektado ako. Babalik akong ligtas, sigurado. Hintayin mo lang ako sa bahay. Nangako ka sa akin. Sinabi mong babalik kang ligtas. Sabi lagi ni Jane, na higit sa lahat, ikaw ang nagmamahal sa akin. Paano mo nagawang iwan ako? Samuel, gising ka naman, please. Kung magigising ka lang, gagawin ko kahit ano. Kung magigising ka lang, gagawin ko kahit ano. Grace? Panindigan mo ang pangako mo. Nangako ako na magpapatuloy akong mabuhay. Hindi ko kailanman sisirain ang pangako ko sa'yo. Ikaw, ayos ka lang ba? Sobrang hina lang talaga ni General. Nawalan siya ng malay. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Paano yung palaso sa dibdib mo? Kung huhugutin yon, mas lalo kang duguguin. Sinabi namin na hindi muna ako din. Pagdating ko doon, nakita kong umiiyak lahat sa labas. Akala ko, ikaw. Ma'am, kasi General, siya magsimuha sa mga kalaban palayo. Grabe ang tama niya. Kaya sobrang naantig yung mga kasama, kaya sila umiiyak. Huwag kang umiyak. Kasalanan ko lahat to. Pinag-alala kita.
Grabe na yung sugat mo tapos sinasabi mong ayos ka lang? Mga maliliit lang yan. Matibay ako. Mas malala pa dito ang naranasan ko dati. Tama. 2 taon na nakaraan, nalaso si General. At 1 buwan siyang walang malay. Grabe pala ang naranasan mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayoko lang talaga na mag-alala ka. Dapat sinabi mo pa rin sa akin. Sina. Lahat ng gusto mong malaman mula ngayon, sasabihin ko sa'yo, okay? Honey, tama na ang pag-iyak mo. Kapag hindi ka tumigil sa pag-iyak, baka lalong sumakit sugat ko. Ma'am, sugatan ka pa rin? May iba ka pa bang sugat? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Mukhang nagasgas lang. Habang nagbibisikleta ako sa gubat. Nagpunta ka rito mag-isa. Kung may nangyaring masama sa'yo, hindi ko kakayanin ang sarili ko. Sinabi ko na, ayos lang ako. Humiga ka lang. Siguro, sinuwerte lang ako. Halos mapahamak na, pero nakasurvive ako. Bakit wala pa ang medic? Titingnan ko. Bakit ka tumatawa? Masaya lang ako. Sulit ang masaktan. Kung hindi ako nasugatan, hindi ko malalaman kung gaano ka mag-alala sa akin. Ako ang nagdala sa'yo dito. Kung hindi mo ako pinakasalan, hindi ka mapapahamak dito ngayon. So, nagpunta ka lang dito dahil guilty ka? Nag-aalala ako. Pinag-aalalahanan mo ba ako? Oh, ang asawa mo lang? May pagkakaiba ba? Asawa kita. Siyempre, meron. Kung sino ang papakasalan mo, siya ang magiging asawa mo. Kung mamatay man ako, at magpakasal ka ulit, Hindi ako magpapakasal ulit. Hindi rin niya gagawin yun sa iba. so, mahal mo nga ako. Samuel, dinala ko ang pinakamagaling na espesyalista sa palasyo para sa'yo. Samuel, narinig ko na nahulog ka sa bangin. Grabe, sobrang nag-alala ako sa'yo. Umalis ako agad mula sa Maynila para hanapin ka. Maraming salamat, Prinsesa Violet. Ayos lang ako. May mga mediko kami sa hukbo. Hindi mo na kailangang dalhin ang manggagamot ng palasyo dito, Prinsesa Violet. So siya pala si Prinsesa Violet, ang paboritong nakababatang kapatid ng kanyang kamahalan. Paano ka ba nasugatan ng ganyan? Bakit nakatayo ka lang dyan? Lumapit ka rito, dali. Oh, mahal na. Doc, kamusta po ang sugat niya? Buti na lang at hindi tinamaan ang mga vital organs. Kailangan ko lang tanggalin ang talim ng palaso. Anong nangyayari? Hugutin mo na, dali. Umalis kasi ako ng apurahan. Hindi ako nakadala ng pampamanhid. Hugutin mo na lang. Hindi pwede. May mga tinik ang palaso. Para matanggal ko ito, kailangan ko pang itulak ng kalahating pulgada sa laman. Walang pampamanhid. Baka hindi mo kayanin ang sakit, General. Tama na ang daldal. Sabi ko, hugutin mo na lang. General, tiisin mo na po, ha? Miss, tulungan mo ako rito. Hawakan mo ng mahigpit si General. General Carter, laban lang. Tatanggalin ko na ho. Hindi gagana to. Kailangan nating paraan para malihis ang atensyon niya. Ikaw, grabe ka naman. Nakakahiya naman. Ayan. Sa mga susunod na araw, huwag mong basain ang sugat. Magpahinga ka lang at hayaan mo itong gumaling. Ang kapal ng mukha mo.
Paano mo nagawa? Sa harap ko mismo, nasubukang akitin si Samuel. Kamahalan? Siya ay, Nagpunta ka pa rito para hanapin siya, kamahalan. Hindi ba't? Pareho lang ang hangarin natin. Makinig ka. Hindi ako tulad ng mga babaeng mapaglinlang na katulad mo. Iba ako. Kapag may gusto ako, diretso akong nagpapakita ng motibo. Hindi ako gumagamit ng maruming paraan tulad mo. Hindi mo ba alam, kamahalan? Nakasal na si General Carter? Yung asawa niya spoiled lang na sosyalera. Alam niyang nasugatan si Samuel. Malamang magkulong lang yun sa bahay at umiyak. Pero ako ang naglakbay pa rito para alagaan siya. Kaya ba niya yun? Nakakalungkot, pero bibiguin kita. Kaya ko rin maglakbay ng malayo para sa asawa ko. At ikaw naman ay? kamahalan? Asawa ko siya. Kapag kailangan niya ako, malaya kong pawiin ang sakit niya. Kaya mo ba yun, kamahalan? Ikaw, walang hiya ka. Alis na ako. Grace? Nagselos ka ba kanina? Grace? Nagselos ka ba? Selos? Ako? Hindi ah. Hindi ka talaga nagselos. Hindi ko alam na ganun ka pala kapansin-pansin. Kaya, honey, dapat mas bantayan mo ako. Kung hindi, ako. Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? May sugat ka pa. Grace? Hindi mo pa sinasagot tanong ko. Gusto mo ba ako? Kaunti lang. Malaki. General, ang ulat ng mga scout. Prince Sylvan ay nagbabalik ng mga tropa. Balak magsimula ng kudeta sa Autumn Hunt. Kudeta? Dumating na rin pala. Ang araw na to, Ano ba tong nangyayari? mahaba-habang kwento yan. Hindi naman galit ng todo si His Majesty. Pagalang po, Your Majesty. Ikaw, Samuel, para kang sumusuway sa lahat ng batas. Duke Middleton ay tapat na opisyal, isang mahalagang ministro. Eh ikaw, mga elders mo, wala puro mamamatay tao lang. Ako ang nagtaas ng rango mo, pinahalagahan kita. Ganyan ang gagawin mo? Ikinasal ka pa sa anak niya. Kalimutan mo na ang respeto sa nakatatanda. Tuluyan ka ng walang pakundangan. Kamahalan, wala na siya. Pagod na akong pagalitan sila. Pinapa-investiga ko sa iyo ang nangyari. Kumusta na? Ito ang mga ebidensya na nakuha ko. Ito ay ang liham ni Prinsipe Sylvan sa ilang mga gobernador ng probinsya. Una, gustong makipagkasundo sa pamilya ni General Preston, tapos sinusuyo ang mga provincial governor. Ano bang balak niya? Nagpaplano ba siyang mag-alsa? Kamahalan, pakikalma po muna. Magkukunwari akong ipinatapon ka sa hangganan. Ikaw mismo ang magsasanay ng 200,000 piling sundalo. Pag kumalma siya, siguradong kikilos na siya. Gusto kong makita kung ano talaga ang binabalak ng mahal kong kapatid. Kung yun ay sinyo, kamahal. Kaya pala sinadya ni kamahalan na ipadala ka sa hangganan. Tama. Ngayon iniisip ni Prinsipe Sylvan na patay na ako? Hindi siya mapakali. Binabalik niya ang mga tropa niya sa kapital. Kailangan ko agad ipaalam kay kamahalan. Pero may espiya si Prinsipe Sylvan sa palasyo. Kapag nagkamali ng hakbang, tiyak na malalantad tayo. Bakit hindi ako na lang ang maghatid ng mensahe? Ikaw? Hindi. Kahit makarating ka sa kapital, paano ka naman makakalapit kay kamahalan? Sobrang delikado niyan.
May plano ako. Marunong ka bang gumamit ng pana? Kamahalan, mas sanay ako sa burda kaysa pana. Ibig mong sabihin, burda lang talaga ang alam mo? Hindi ko talaga makita kung bakit mas magaling ka sa akin. Hindi ako makapaniwala na si Samuel Santibanez ay sobrang tapat sa'yo. Tama ka, kamahalan. Tunay ngang mas magaling ka sa akin sa lahat ng paraan. Anak ka ng Maharlika, bahagi ng pamilya ng hari, hindi lang matalino, kundi makakadiretso masala. Pati ako, bilib sa taglay mong dangal. Hindi ka mahal ng general, hindi dahil may mali sa iyo. Ganun pala? Kung perpekto pala ako sa lahat ng bagay. Kung ganon, si Samuel Santibanez ang mali. Siya. Hindi rin naman nagkamali si General. Sa totoo lang, madalas, ang koneksyon ng dalawang tao nagmumula sa natural na hatak ng kaluluwa sa unang tingin. Kapag tumayo siya sa harap mo, hindi man siya sobrang gwapo o bantog na kakaiba, pero ang puso mo hindi mapigilang tumibok para sa kanya. Kahit wala siyang gawin o wala siyang sabihin, maaari pa rin niyang tahimik na nakawin ang puso mo. Hindi mo pa kasi nakikilala ang taong tunay na nakakaunawa sa'yo. Kapag dumating ang araw na makilala mo siya, siguradong hindi ka mawawala sa puso niya kahit kailan. Handa siyang magpakasakit para sa'yo at lampasan ang lahat ng pagsubok. Sama niya, lagi kang namumulaklak. Huwag mong isipin na sapat na ang ilang matatamis na salita para mapasang akin mo ako. Sige lang. Bakit ka pumunta rito para makita ako? Pabalik ka ba para sa autumn hunt? Pwede mo ba akong isama? Ikaw. Boss, tingnan mo yung babae sa likod ni Princess Violet. Diba si Grace yun? Ang kapal talaga ng mukha niyan. Matagal na siyang umalis, papuntang probinsya para sa lamay. Paano siyang napunta rito? Pero parang sigurado talaga ako. Tama na? Masyado ka ng praning palagi. Kung may oras ka pa, mas ayusin mo yung disiplina kay anak natin. Tingnan mo na lang ang inabot ng ugali niya. Ngayong araw pa naman yung hunting ngayong Taglagas. Bakit di pa natin nakikita si Prince Sylvan? Pasensya na po, nahuli ako. Napaghintay ko po kayo, mahal na hari. Prince Sylvan, nasa harap ka ng hari. Paano mong nagawang magsuot ng armor at magdala pa ng espada? Nicholas Langley, nagbabalak ka ba ng rebelyon? Mga gwardya, dakpin siya. Opo, mahal na hari. Ha. Kuya, pasensya na. Mukhang mabibigo kita ngayon. Ang dapat pabagsakin. Ikaw? Nicholas, talaga bang nagsasagawa ka ng kudeta ngayon? Kuya, anong ginagawa mo? Baliw ka na ba? Ang mahal na hari ay sarili nating kadugo. Hindi ako baliw. Ako ang panganay. Pero pinaboran siya ni tatay. At binigay ang trono sa kanya. Ako ang dapat nakaupo. Sa trono, Violet. Huwag kang mag-alala. Pag ako ang naging hari, pwede kang pumili ng kahit anong lalaki na gusto mo. Bibigay ko sa iyo ang bilyong kayamanan. At mas maganda pang buhay kaysa dito. Grabe, wala ka na talaga sa sarili mo. Mga nandito, basta sumunod kayo sa akin, pagkatapos ng koronasyon, sisiguraduhin kong bibigyan ko kayo ng gantimpala. Ako, Duke Middleton, Richard Middleton, handa akong magsunog ng katawan at magsakripisyo para sa inyo. Magaling na tao, Duke Middleton. Sino pa? Isinusumpa ko ang aking katapatan sa bagong hari at handa akong maglingkod sa inyo.
Ako ang hinihintay ng lahat, ang tunay na hari. Prince Sylvan, kung gusto mong maging hari, tingnan natin kung papayag ang mga palaso sa kamay ko. Samuel, buhay ka pa? Pasensya na, nadismaya kita. Sakto ang dating mo, Samuel. Pabagsakin mo ang mga trader na ito para sa akin. Tingnan natin kung may magtatangkang humawak sa akin. Kuya, kapatid mo ako. At ano ngayon kung kapatid kita? Hindi lang kita papatayin. Papatayin ko rin siya. Samuel, utusin mong ibaba ng mga tao mo ang mga armas nila. Kung hindi, magiging wala ng buhay ang parehong Emperor at Princess. Samuel, huwag mo akong alalahanin. Dapat iligtas mo si His Majesty. Samuel, bibilang ako ng 3. Kapag hindi mo ibinaba ang mga armas, ang Princess ang mauunang mamatay. 1, 2, 3. Ginawa ko itong sleeve bolt para sa proteksyon mo. Parang archery lang yan. Tutok ka sa target. Pagtuunan ng pansin ang gitna. Pindutin mo lang ang trigger at papaputok na yan. Nagawa ko. Nagawa ko. Master, siya nga talaga si Grace. Sabi ko na nga ba ikaw na ang pinakamatalinong babae sa mundo. Tapos na ako. Wala na akong pag-asa. Sa kaloob ng langit, ipinag-uutos ng emperador. Sina General Carter at Grace Middleton ay naglingkod ng may karangalan. Si Samuel ay hinirang bilang prinsipe ng Hilaga. Iginawad sa kanya ang bakal ng sakripisyo ng immunidad, inapamana habang buhay. Tatanggap siya ng tributo mula sa 10,000 sambahayan. Si Grace Middleton ay pinarangalan bilang ginang ng komanderyo na may tributo mula sa 6,000 sambahayan, alinsunod sa kautusan ng emperador. Kamahal-mahalan, taos puso ang aking pasasalamat sa inyong biyaya. Pinabati kita, prinsipe ng Hilaga. Pinabati kita, ginang Grace. Grace? Nagkamali ako. Patawad, seryoso ako. Talagang nagsisisi ako. Grace, ikaw ang nagligtas sa buhay ng kanyang kamahalan. Makiusap ka naman sa kanya. Sabihin mong patawarin na niya ako, Grace. Kasama siya sa rebelyon. Siya at si Martha ay hinatulan ng pagpugot ng ulo. Gawin mo na lang ito alang-alang kay mama mo. Pwede ba, Grace? May mukha ka pang banggitin si mama ko? Naalala mo pa ba, nung buhay pa si mama? Lagi niyang sinasabi sa'yo na maglingkod ka ng tapat at magtrabaho para sa ikabubuti ng lahat. Pero anong ginawa mo? Pinili mo si Martha at sinira mo ang pamilya natin. Hindi mo lang siya sinaktan at pinatay? Ginamit mo pa ang kasal ko bilang panuhol. Matagal ka nang sabik sa kapangyarihan dahil sa makasarili mong kagustuhan, tinulungan mo si Prinsipe Silvana na maglunsad ng kudeta. Wala kang pake sa kapakanan ng iba. Ganito ang sinapit mo ngayon, sarili mong gawayan. Walang utang na loob na anak. Kung alam ko lang, dapat tinapos na kita noon pa. Huwag kang gagalaw! Huwag kang malungkot. Nandito na ako para sa iyo mula ngayon at kasama mo pa si Mama at si Jane. Pamilya mo na kami ngayon. Samuel, ang mahirap ang ginamang nangyari sa buhay ko. Sa gabing ito na napakaganda, makasama ang mahal ko. Ang hiling ko ay ibigay ang puso ko sa'yo. Sabay tayong tatanda at hindi na maghihiwalay.